Bakit naging interesado na din talaga ang bansang Espanya or Spain na tayo ay bigyan ng magandang pagkakataon na pumunta sa kanilang bansa upang magtapos ng pag-aaral, maghanap ng trabaho, makakuha ng magandang trabaho, maging permanenteng residente at later on nga ay maging isang Spanish citizen sa loob lamang ng napakaikling panahon. Ito siguro ay bukod sa ang mga Pilipino ay talaga namang masipag, matatalino, magagaling at malinis sa ating mga pangangatawan, no? Ay siguro hindi maikakailan na tayo ay sinakop ng bansang Espanya sa loob na mahigit na 300 taon. So ngayon nga, ang bansang Espanya ay inaalok ang ating mga kabataan mula 18 hanggang 40 anyos or even more than 40 years old ay papayagan nilang pumunta doon at mag-aral, magkumuha ng masteral degree at pagkatapos nito ay binibigyan nila ng job search visa. Ito pong job search visa nito ay valid sa loob ng 24 months or 2 taon na kapag natapos mo ang iyong pag-aaral, whether it is a bachelor's degree program or a masteral program, ay may pagkakataon ka maghanap ng trabaho sa loob ng 2 taon. Siguro naman yung 2 taon ay sobra-sobra na para ikaw ay makakuha ng isang magandang hanap buhay sa Espanya. Siguro kung masipag ka at hindi ka mamimili ng trabaho, 1-2 buwan, meron ka ng magandang trabaho, lalong-lalo na kapag ikaw ay nagtapos ng kursong masteral degree program. Sa Espanya kasi napaka-highly in demand ng programa na may kinalaman sa hospitality management, computer programming or information technology, business administration at tourism. Pag yan, ang kinuha ninyo sa Espanya, ay definitely hindi kayo madedehado kung baga sa karera ng kabayo. Yamadong-yamado kayo dyan na makakuha ng magandang trabaho. At siyempre, mas dignified dahil ikaw ay may masteral degree program, maganda ang makukuha mong posisyon sa mga kumpanyang nais mong pagtrabahuhan. So, sa hospitality management program, pag iyan ay kinuha mo, after 5 months of staying in the classroom, then you have this opportunity to attend a paid internship. So, yung first 5 months will be devoted equally to attending classes and working on a part-time basis. Kakaiba ito sa ibang bansa dahil sa ibang bansa katulad ng Australia at Canada, ang binibigay lamang na oras upang ikaw ay makapagtrabaho ng part-time ay 20 hours per week. But not in the case of Spain, 30 hours per week. And then on the 5th month, you will be eligible to attend an internship program. So lalabas ka ng classroom, ating ka ng internship na i-provide ng iyong eskwelahan. Full-time to and then hanggang 12 months yun, ating ka ng internship paid. So, but that is, still, you are still connected with the school. Kaya lang part of the program, one of the components of the program is for you to attend an internship kung hospitality management ang iyong kukuhanin. Ganon din naman sa business ads, sa computer programming, information technology, but not all companies will provide the paid internship. Yung iba meron, yung iba wala, but not in the case of hospitality management. Talagang guaranteed meron kang sweldo when you are attending an internship program. Ngayon, pagkatapos ng iyong programa, ng 1-year masteral degree program, ikaw ay makakakuha ng tinatawag na job search visa. Yung job search visa na yan ay valid for at least 2 years, na kung saan ikaw ay binibigyan ng pagkakataon na maghanap ng magandang trabaho at dito naman siguro sa atin 2 buwan lang makakakuha ka na ng trabaho at maging sa ibang bansa 1 month matagal na talaga para makakuha ka ng trabaho, lalong-lalo na may MBA ka. Nako, definitely you will be considered as highly in demand sa bansa na yon. And then after staying there for at least 2 years, which is considered as uninterrupted at continuous stay for at least 2 years, then you are eligible now to file an application to become a citizen of Spain. Di ba ang ganda?
Dahil sa ibang bansa, you need to go through the other processes like magpa-file ka muna ng working visa, and then you will file an application for immigrant visa, and then after complying with some of the terms and conditions, that is the only time that you will become a permanent resident and citizen later on. But not in the case of Spain. In Spain, the only requirement for Filipinos, hindi lahat ng bansa is eligible to do this thing, no, na maging qualified ka kaagad. No, kasi nga kino-consider yung relasyon ng Pilipinas at mga Espanyol, lalong-lalo na yung pagkakasakop nila sa atin sa loob ng mahigit 300 taon. So, pagkatapos mo dito sa Espanya, 2 years of continuous and uninterrupted residency will allow you to become a citizen of that country. And then you will enjoy all the privileges and rights of being a Spanish citizen. At ang isa pang kagandahan, kapag naging citizen ka ng Spain, you can get out of Spain kasi Schengen visa ang hawak mo, no? Kapag nandoon ka, o kaya pag naging citizen ka na nga ng Spain, and then you can work anywhere in Europe. Ang dami niyang mauunlad na bansa na yan na pwede kang maghanap din ng trabaho. Andiyan ang Switzerland, andiyan ang France, andiyan ang Netherlands. So, madaming bansang pagpipilian. Kung ayaw mo at nagsasawa ka na magtrabaho sa Spain, pero Spanish citizen ka naman, then you can come back anytime that you want to come back. And then, but regarding the choice or where you want to stay or where you wanted to work, then you have several options available for you. Like in other countries, kapag nandoon ka, immigrant ka, doon ka lang sa bansa na yon. Hindi ka pwedeng lumabas, but not in the case of Spain. Marami pa tayong mga benepisyo at pribilehiyo na ibinibigay sa atin ng bansa at gobyernong Espanya para lamang sa mga Pilipino at yung iba ding mga bansang sinakop nila nung mga nakaraang dekada. Kung nais niyo pong malaman pa ang ibang detalye tungkol sa amazing opportunity na to, kayo po ay iniimbitahan ko na pumunta sa aking opisina tuwing Sabado alas 2 ng hapon sa Suite 1901 Jollibee Plaza Condominium sa Ortigas Center, Pasig City. At pag-usapan po natin yung iba pang detalye kung paano kayo magiging Spanish citizen. Ayun, may kapitbahay kasi kami dito eh. Bago gawa yung bahay, kaya naririnig ng pagpukan ng martilyo. Okay? So magkita-kita tayo mga guys, no? Sa aking opisina. Tuwing Sabado yan. At pwedeng magbigay din ako ng free workshop after the consultation na libre rin. So, naasahan ko kayo ha. Pumunta kayo sa aking opisina kung kayo ay nagnanais na makarating sa ibang bansa katulad ng bansang Espanya. Ito po ang inyong lingkod, si Attorney Bueno, at makita-kita po tayo sa aking opisina. Maraming salamat.